Bagaman ramdam ni Seryo ang kirot sa kanyang sugat sa dibdib ay hindi pa rin siya bumitaw sa pagkakayakap kay Camille. Alam niyang kaya nito, ginawa yun ay gusto nitong isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan nila. But he's not a fool to let Camille do what she wants. He'll never let her fall into Elias' hands again. Don't be stupid, Camille. Hindi kita hayaang mapunta sa kanya. Saad ni Seryo na kahit nahirapan ay bakas pa rin sa mata ang kagustuhang pigilan si Camille. Para namang sinasaksak ang dibdib ni Camille ng mga sandaling yon. Ayaw niyang mauwi sa walang pinaghirapan ni Seryo para mailigtas siya, pero ayaw din niyang mamatay ito nang dahil sa kanya. Ganon niya ito kamahal. Nang sumunod na segundo ay pasimpleng tumango si Camille kay General Yu bilang hudyat. Mabilis naman tong nakaintindi at saka malakas na pinuntirya si Seryo sa batok ng sagayon ay mawalan ito ng malay. Dahan-dahang inihiga ni Camille ang walang ulirat na lalaki sa headrest ng car seat habang isa-isang pumapatak ang kanyang mga luha. Nang pagmasdan niyang mukha ni Seryo ay maputla, ang manipis nitong labi at nakakunot ang mga noo. Samantalang ang kamay naman nito ay nanatili pa ring nakahawak sa kanyang braso. Ang kaninang mabining pagpatak ng kanyang luha ay nagmistulang ulan habang isa-isa niyang tinatanggal ang daliri ng lalaki na kakapit sa kanya. Seryo, kailangan mo mabuhay. Umiiyak na mahinang usal ni Camille. Mahal na mahal kita, bulong niya sa mga tenga nito kasabay ng tahimik na hagulhol. Matapos sabihin yun ay marap siya kay General Yu. Please make sure he's safe, biling niya. Don't worry, miss. Sagot naman ni General Yu sa kapasimpleng tumango. Kahit hindi naman yung sabihin ni Camille ay talagang mission ni General Yu na makauwi ng ligtas si Seryo Reynoso. Dahil yun, ang kabilin-bilinan sa kanya ni General Chen. At para naman kay Camille, bagamat hindi to kilala ni General Yu at hindi niya alam kung anong kaugnayan nito kay Seryo Reynoso, ay hinahangaan niya ito dahil napakatapang nito sa desisyong ginawa. Bago bumaba si Camille ng sasakyan, inabot ni General Yu ang isang pistol at sinabing, "Good luck, young lady. 30 segundo na lang ang natitira sa inyo, Seryo Reynoso. Kung ayaw mo pang ibigay si Camille, pare-parehas tayo na mamamatay." Muling anunsyo ni Elias mula sa megaphone. Nang marinig yun ay walang lingon-lingon na bumaba si Camille ng kotse tas nung naglakad patungo sa kinaroroonan ni Elias. Na makita ng lalaki si Camille na naglalakad papunta sa kanya, ngumiti siya. Alam niya talaga kung paano gawin para mapasunod si Camille. Ang kabaitan niyang kanyang pinakamalaking kahinaan. Nakabukas sa mga bisig na sinalubong ni Elias ang babae. Na mga sandaling yon, baka sa mukha niyang ngiting tagumpay habang pinagmamasdan ng magandang mukha nito. Camille, inayos ko ng lahat. Hindi na tayo maghihiwalay pa, tila baliw na wika ni Elias. Ang mga salitang yun ay naging kakilakilabot sa kanyang pandinig. Huminto siya sa paglalakad ng may 100 metro mula kay Elias. Camille, bahagyang naging tensyonadong ekspresyon ni Elias ng mga oras na yon. Kung ayaw mong may mangyari sa kanilang masama, lumapit ka sa akin. Pagbabanta niya pa sa babae. Lalapit lang ako sa iyo kung hayaan mo umatras ang sasakyan nila sa ligtas na lugar. Sigaw ni Camille mula sa kinatatayuan. Do you think you have the right to negotiate with me now? Tanong ni Elias na hindi na makapaghintay at siya nang lumapit kay Camille. Naalerto naman si Camille kaya mabilis nang binunot ang balisong mula sa kanyang bewang at walang pag-anilangan tinutok sa sarili niyang dibdib. Hayaan mo silang makapunta sa ligtas na lugar. Kung hindi bangkay ko na lang ang isasama mo paalis. Matatag na sabi ni Camille sa lalaki. Subukan mo. Galit na galit naman ang sagot ni Elias na nahinto sa akmang paglapit. Alam mong kaya ko na gawin ang sinasabi ko. Muling pagmamatigas ni Camille, masamang-masama naman ang mukha ni Elias. Wala siyang balak na patayin si Seryo at gumawa ng problema para sa sarili. Gusto lang niyang barilin to ng 2 beses at turuan ng leksyon. Alam din niyang marahil sa mga oras na yun ay tumawag na ng reinforcement ang kasama ng mga tong si General Yu. Wala na siyang oras pa kaya nakipagkompromiso siya kay Camille. Okay, I'll do what you want. Muling dinampot ni Elias ang megaphone at nagsalita. Umalis na kayo bago magbagong isip ko, General Yu. Pinagmasdan naman ni General Yu si Camille mula sa sinasakyan. Hindi niya akalain na magiging ganong katalinong babae sa sitwasyong yon. Hindi na rin siya nagsayang pa ng oras.
Inutusan niyang driver na umalis sa tulay at magpunta sa safe na lugar sa dulo ng tulay. Now come to me, you little rabbit. If you don't want them to just turn to dust. Hindi binaba ni Camille ang kutsilyong hawak at alam niyang bulletproof ang military car na sinasakyan ni Sergio ng mga sandaling iyon. Sa halip ay matapang siyang nagsalita. Elias, saan mo ko dadalhin? Pupunta ka ba sa ibang lugar para gawin ang mga kahayupan mo? Pinagmasdan siya ni Camille na puno ng pagmamatigas at galit ang mga mata. Kung ganun, mas gugustuhin ko pang mamatay. Walang ano-ano'y sinaksak ni Camille ang kutsilyong hawak sa kanyang dibdib. Dahilan para mabilis na umagos ang sariwang dugo mula doon. Shit! You crazy witch! Sigaw ni Elias saka nagmadaling tumakbo sa kinaroonan ni Camille at inagaw ang kutsilyong hawak nito na kaagad niyang inihagis sa malayo. Nahintakutan pa rin si Elias sa ginawang yun ni Camille kaya maras na hinilataw patungo sa kanyang bisig at galit na nagsalita. Camille, kailangan mo sumama sa akin hanggang sa mamatay ka. Hindi ako sasama sa'yo. Wika naman ni Camille sa namamaos na boses habang nakasandal ang buong bigat ng katawan kay Elias. Ramdam niyang hapdi at matinding kirot na sugat na nagmumula sa kanyang dibdib. May mapait na ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa direksyon kung nasaan ang sasakyang kinalululanan ng taong pinakamamahal niya. Gusto sana niya itong makita bago siya mamatay pero mukhang huli ng lahat. Wala kang pagpipilian, sasama ka sa akin kahit mamatay ka pa. Naniningkit sa galit na sigaw ni Elias. Kasuklam-suklam ang anyo nito ng mga oras na yon na para bang inalihan to ng demonyo. Subalit matapos niyang magsalita, isang matigas na bagay naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Nang yumuko siya upang sipatin kung ano yon, ay nakita niyang may pistol na hawak si Camille at nakatutok sa kanya. Maraming salamat dahil tinuruan mo ko kung paano humawak ng baril. Hindi ko nahayaan pang makatakas at makapaghasik ng kasamaan sa lipunan. Naway pagsisihan mong pagpatay sa mga taong binawian mo ng buhay. Matapos sabihin yun ay walang pag-alilangang kinalabit ni Camille ang gatilyo ng baril na hawak. Sa isang iglap, kaagad na bumulwak ang sariwang dugo mula sa tiyan nito. Nanlalaki ang mga mata ni Elias habang nakatingin kay Camille na puno ng puot ang mga mata. Hindi niya kailanman naisip ng babaeng kay tagal niyang inasam ay siyang gagawa sa kanya ng ganoon. Hindi man makapaniwala sa ginawang yun ni Camille, nanatili pa rin kalmado si Elias dahil isa siyang doktor. Alam niya kung may vital organs ang natamaan ng bala, sa kabutihang palad ang bala hindi tumama sa kanyang sensitibong organ. Ngunit ang sugat ay malalim at kung hindi ginagamot kaagad, maaari siyang mamatay. Mariing nilipat ni Elias ang kanyang palad sa nagdurugong sugat at nagtangkang agawin ng baril mula sa kamay ni Camille na muling tinutok sa kanya dahil sa pagkataranta. Mabilis sa pinihit ni Elias ang pulso ng babaeng nagdulot sa kanya ng ibagsak ang baril at mahulog sa lupa. Hindi na rin binigyan pa ng pagkakataon ni Elias na muling makapanlaban ng babae, kaya maagap niya sinipang baril palayo. Kahit na may tama ng baril, may natitira pa ring lakas sa Elias at nagagawa pa rin niyang pigain ng mahigpit ang pulsuhan ni Camille na para bang gusto niyang durugin yun. You disappointed me, Camille, ani Elias na masama. Ang hilat siya ng muka. Nangangatal ang labi ni Camille ng mga oras na yon dahil sa matinding sakit na nararamdaman. At dahil may sugat din siya sa dibdib, kaya pakiramdam niya ay unti-unti na rin siyang nanghihina. Dahil sinuway mo ko ang dapat sa'yo maging specimen at pira-pirasuhin. Ang isa sa mga tauhan ni Elias ay nakatutok ng baril kay Camille at naghihintay na lang ng hudyat nito. Don't shoot! The specimen's body will be damaged if there is a gunshot wound. Saway ni Elias sa tauhan. Bagaman naroon pa rin ang nanlilisik na mga mata. Nalalamig ang buong katawan ni Camille sa mga naririnig mula sa demonyong lalaki. Hindi niya lubos maisip na ganito kaitim ang budhi ng lalaking pinagkautangan niya ng loob. At dahil naubusan si Elias ng pasensya sa katigasan ng babae, mahigpit niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na ilagay siya sa kotse at magtungo sa lokasyon ni Sergio Reynoso. Kunin ang ulo ni Sergio Reynoso at ibigay sa akin. Utos nito sa mga tauhan na kaagad namang tumalima. Buhay ni Sergio Reynoso ang kapalit ng pagiging swail mo, Camille, baling niya sa babae. Nanlalaki ang mga mata ni Camille habang nakatingin kay Elias at otomatikong bumalit ang kilabot sa buo niyang katawan dahil sa mga naulinagan. Wag, ako na lang ang patayin mo. Akong bumaril sa'yo. Kaya akong patayin mo. Pagmamakaawa ni Camille at lumuhod pa sa paanan nito. But instead of being moved,
Binigyan ni Elias ang babae na isang kakilakilabot ng ngiti at pinisil ang kanyang baba. Dahil matigas ang ulo mo, maghintay ka hanggang sa gawin kitang isang specimen. Pero sa ngayon, manood ka habang pinapatay kong taong mahal mo. Hayop ka talaga. Napakademonyo mo. Hayop ka! Umiiyak na sigaw ni Camille sa kakmang tatayo upang sugurin. Ang lalaki ngunit may isang matigas na kamay ang humila sa kanya't kumaladkad. Wala nang nagawa pa si Camille ng mga sandaling iyon. Kasalanan niya lahat kung bakit pati si Sergio ay madadamay pa sa gulong iyon. Umiyak na lang siya ng umiyak habang pilit na sinasakay sa likuran ng sasakyan. Ngunit sa kabila na nagkakagulong paligid, isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid mula sa kung saan. At bago pa makahuma si Camille, bumalagta na sa lupang lalaking may hawak sa kanya. Nasapulto ng bala sa sentido na kaagad nitong ikinamatay. Nasubsob si Camille sa lupa at nang tumingala siya para hanapin kung sino may gawa nun ay halos panawan siya ng ulirat nang makitang si Sergio Reynoso yon. Nababalo ka na ba? Sigaw ni Camille sa lalaki habang humahagulhol. Matiim na nakatingin si Sergio sa kanya habang ang baril na hawak ay nakatutok sa mga kalaban na sa harapan. Basa na rin ang dugo ang suot nito dahil sa sugat sa dibdib. You're stupid! Hindi mo malang inisip ang maramdaman ko kapag mawala ka. Ganting sigaw ni Sergio na bakas ang inanakit sa mga mata. Tila may tinik sa lalamunan ni Camille ng mga oras na yon at wala siyang ibang magawa kung hindi umiyak na lang. Alam niyang naging makasarili ang desisyon niya pero hindi siya papayag na may mangyaring masama dito dahil sa kanya. Nang sumunod na segundo, napunong buong katawan ni Sergio ng kulay pulang laser mula sa mga nakatutok na baril ng mga kalaban. Ngunit walang bakas ang takot sa mga mata ni Sergio. Ang determinasyon lamang. Tumayo siya ng diretso at matikas habang hinawakan niyang kanyang baril at naghaharap sa isang malaking bilang ng mga kalaban. Ang itsurang yun naman ni Sergio Reynoso ay lalong umubos sa pasensya ni Elias. Nang mga oras na yun ay hindi na siya nakapag-isip pa ng maayos at basta na lang nagbigay ng utos sa mga tauhan. Kill that bastard! Utos niya sa kanyang mga tauhan sabay wasiwas ng kamay. Ngunit bago pa man makahumang mga tauhan ni Elias, isang helicopter ang sumulpot sa himpapawid at hindi lang isa, kundi 3 helicopter ang nasa ere ng mga oras na yon. Sa isang iglap, pinagpaulan ng mga to ng bala sa direksyon ng mga tauhan ni Elias. Mabilis na nagsipulasan ng mga to para bang mga hayop na naghahanap na mapagtataguan. But because they had no defense against the enemy in the air, they fell one by one. Samantalang sa bilis ng mga pangyari, hindi na nagawa pa ni Camille na makakilos. Yumuko na lang siya, tinakpan ng mga tenga. Habang nanginginig sa takot ang buong katawan. Habang ang lahat ng nandun ay natataranta at naghahanap na mapagtataguan. Si Sergio lang ang taong walang katakot-takot na naglalakad patungo sa direksyon ni Camille. Sa mga paningin ni Camille para itong isang magiting na kabalyero na inililigtas ng isang kawawang prinsesa. Napakagwapo rin ito at tila ba nagliliwanag sa mga sandaling iyon. Muling nag-init ang sulok ng mga mata ni Camille habang nakatingin sa lalaking papalapit sa kanya. Inipon niya lahat ng lakas upang tumayo at salubungin to. Ganon din ang ginawa ni Sergio. Sinalubong niya si Camille ng mahigpit na yakap na parabang kay tagal nilang nawalay sa isa't isa. Nagangat ng tingin si Camille at pinagmasdan ng gwapong mukha ng lalaki. Saka pumikit dumilat. Sa takot na baka panaginip lang ang lahat, ngunit napagtanto niyang hindi siya nananaginip lang nang marinig niya ang malakas na tibok ng lalaki habang yakap niya ito. Hinapit ni Sergio yung bewang ni Camille gamit ang kanang kamay, habang ang kaliwa naman ay nakayakap sa kanya ng mahigpit. Nakatitig siya sa luha ang mga mata ni Camille saka mapait na ngumiti. Kapag iniwan mo pa ulit ako sa susunod, ayoko na talaga sa'yo. Puno ng emosyong wika ni Sergio habang nanginginig ang boses. Malinaw na narinig ni Camille ang sinabi nito kaya naman ang luhang kanina pa gustong kumawala ay tuluyan ng bumuhos. Mahigpit na nagyakap ang dalawa na para bang wala ng bukas. Sa mga oras na yon, pakiramdam ni Sergio at Camille ay sila lang dalawa sa lugar na yon. Sa isip ni Sergio, muntik nang mawala sa kanya habang buhay. I'm sorry kung naging makasarili ako, Sergio. Patawarin mo ko. Ayoko lang na mapahama ka ng dahil sa akin. Humagulo na sad ni Camille habang mahigpit na yakap ang lalaking pinakamamahal. Magsasalita pa sana si Sergio subalit na udot yun ng pumailan lang ang isang lakas na putok ng baril. Paglingon niya sa Elias yun. Nananilisik ang mga mata at may hawak na baril at huli nang mapagtanto ni Sergio na siya ang pinuntirya nito nang maramdaman niyang
May kung anong bagay ang tumama sa kanyang likuran na dahilan para unti-unti siyang kumalas sa pagkakayakap kay Camille at bumagsak sa lupa. Habang nahihimbing ay nanaginip si Camille, sa panaginip niya nagbalik siya sa pagiging musmos, nakasuot ng isang kulay pink na bestida na para bang isang prinsesa, at nakatayo sa tapat ng isang napakagandang bahay. Puno ng pagkamangha siya nakatingin sa bahay na yun na tila ba palasyo, sa laki na may pamilyar na damdamin sa kanyang puso. Maya-maya'y siyang magandang babaeng lumapit sa kanyang nakasuot ng eleganteng bestida at matamis ang ngiti habang nakatingin sa kanya. My sweet little girl, we're home. Pero ang batang siya'y mariing kinuyom ang kamay at umiling sa kaharap. Hindi po itong bahay ko. Muling ngumiti ang babae sa kanya at saka lumingon sa likuran kung saan nakatayo ang isang matanggat at gwapong lalaki. Honey, look at your daughter. Nahilo yata siya sa pagkahulog kaya hindi niya natatandaan ang sariling bahay. Saad ng babae sa lalaki yon. Malakas namang tumawang lalaki yon sa kadahan-dahang lumapit sa kanya at marang hinaplos ang kanyang ulo. What a naughty child indeed. Alang lalaki habang malakas sa tumatawa, lumapit ang lalaki at babae. Sa magkabilang gilid niya tinawakan siya sa magkabilang braso saka naglakad papalapit sa malaking palasyong yon. Camille anak, umuwi na tayo. Masuyong saad ng mga to sa kanya habang papalapit sa gate ng malaking bahay na yon. Subalit nang nasa tapat na sila noon ay biglang nagbagong lahat. Ang kaninang makulay at maliwanag na paligid ay biglang binalot ng dilim at malakas na pag-ulan. Ang kanyang mga magulang ay nakahawak sa magkabila niyang kamay at biglang naglaho na parang bula. Lumingalinga siya sa paligid subalit walang hanggang kadiliman ng nakikita niya. Ilang sandali pa isang boses ng babae ang narinig niya mula sa kanyang likuran at nang lumingon siya ay nakita niyang duguan ng kanyang ina habang nakahawak sa maliit niyang kamay. Baby, naalala mo ba bang larong taguan na nilalaro natin noon? Tanong nito, tumango siya. Kung ganun magtago ka at wag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nang marinig yun ay may gumuhit na matinding kirot sa dibdib ni Camille at napahagulhol siya ng iyak. Wag mo kong iiwan, pagmamakawan niya sa kanyang ina. Pakiusap, wag mo kong iwan. Lumuluhang sambit ni Camille habang nakapikit at pumapaling-paling ang ulo sa higaan. Miss, wake up! Miss! Naramdaman ni Camille na may yumugyog sa kanyang balikat at dahil doon ay dinilat niya ang mga mata ng hilam sa luha. Isang babaeng nurse ang bumungad sa kanya na bakas ang pagtataka sa muka. Panaginip lang palang lahat. Bumaling si Camille sa nurse na nakatunghay sa kanya. Sa unang tingin pa lang niya sa babae at ayos ng kwarto kung saan siya naroon, ay masasabi niyang nasa China pa rin siya. You're having nightmares. Matatas na saad ng nurse sa wikang Ingles. Biglang nanumbalik sa isipan ni Camille ang lahat ng mga nangyari at gano'n na lang ang pagpapanik at matinding takot na naramdaman niya nang maalalang nangyari kay Sergio. Natatandaan niyang nabaril to ni Elias at pagkatapos ay nawalan ng malay. Hindi na maalala pa ni Camille ang mga sumunod na nangyari. Ang kaisa-isang bagay lang na natandaan niya ay may mga taong dumating para tulungan sila. Natatarantang hinila ni Camille ang pulsuhan ng babaeng nurse at nanginginig ang boses na nagtanong. Where is he? Tanong niya. Who is it, miss? Kunot noong tanong naman ito. The person I was rushed to the hospital with. He's in the next ward, miss. Hindi na tinapos pa ni Camille ang sinasabi ng nurse saka walang sabi-sabing tinanggal niya ang dextrose na nakalagay sa kanyang kamay at nagmadaling tinungong kasunod na ward. Subalit ganun na lang ang pagtataka ni Camille nang pagdating niya sa susunod na ward ay bakante ang kama at ang tanging naroon lang ay ang nurse na nag-ayos ng kama. Na makitang naroon si Camille ay nagtataka tumingin sa kanya. Miss, who are you looking for? Kumakabog ang dibdib ni Camille dahil sa matinding takot at nanginginig ang mga kamay na nagtatanong. Where is the person in this bed? Kumunot ang noon ng nurse nang marinig to. Don't you know? The patient has been taken to the morgue. Otomatikong tumulong mga luha ni Camille ng mga sandaling yon. What did you say? Hindi makapaniwalang tanong niya. The patient has passed away and has been taken to the morgue. Anang nurse na ikinagulat ni Camille. Si Sergio, patay na? Paano nangyari yon? Bakit? Parang kandilang naupo si Camille ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hindi maaaring mamatay si Sergio. Hindi maaari. Napaluhod si Camille sa sahig dahil pakaramdam niya ay biglang nanghinang kanyang tuhod. Parang ulan na pumapatak ang kanyang luha nang walang tigil ng mga sandaling iyon ay lihim na hiniling na sana'y panaginip lang ang lahat. Sergio, hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ba sabi mo gusto mong malaman kung magiging masunurin na ako sa'yo? Hindi ka pwedeng mamatay.
Paano na ako kapag nawala ka? Mahagulhulalita niya ni Camille. Tila naantig naman ang puso ng nurse sa magkabagbag damdaming mga salita ni Camille, kaya naman kahit ay pinakalma siya nito. Miss, you need to be open-minded about everything. You should accept that life and death are part of human life. Besides, your grandfather is 90 years old. He's lucky to have lived that long. Natigil na si Camille ang marinig ang sinabi ng nurse. At dahil labis-labis ang kanyang pag-iyak, kaya sinok pa siya ng mga oras na yon. What did you say? Kunot noong tanong ni Camille. Bakas naman na pagtataka sa nurse habang nakatingin kay Camille. He's lucky to have lived that long? Umiling siya. No, how old did you say he is? Pag-ulit ni Camille. 90 years old? Anang nurse sabalit dahil sa takot na baka nagkakamali lang ay muli nitong kinuha ang patient's record at tinignan. Yes, according to my record, he's 90 years old. 90 years old? Kung ganun? Sa pagkakataong yun, isang bariton at pamilyar na boses ng lalaki nagsalita mula sa likuran ni Camille. Hey, you little idiot. Dahan-dahang lumingon si Camille sa tinig na yun at doon niya nakita si Sergio Reynosa na parenting nakasandal sa haba ng pinto at nakangisi. Tulad niya, nakasuot din na lalaki ng blue and white strip hospital gown. Sinong iniiyakan mo? Nangasar na tanong ni Sergio. Kagad naman napagtanto ng nurse na mali ang ward na pinasok ni Camille, kaya lihim tong napangiti. It turns out you entered the wrong ward, miss. Anong nurse na katumingin kay Sergio na tila kinikilig. Your boyfriend is here. Parang gustong lumubog ni Camille sa kinatatayuan ng mga oras na yon. Dahil sa sobrang kahihiyan, bakit ba hindi niya na muna tinanong kung anong pangalan ng pasyente bago siya pumalahaw ng iyak? Yumuko lang si Camille sa kahihiyan kahit nilapitan siya ni Sergio at hinila siya ng mga kamay upang akayin siya sa ward. Nang makarating sa kwarto kung saan siya tumutuloy, pasamantalang nakalimutan ni Camille ang kahihiyan at kaagad na kinalas ang botones ng suot ng hospital gown na lalaki at sinuri ang katawan nito. Muling pumatak ang kanyang mga luha na makitang benda sa dibdib at katawan ng lalaki. Ayos ka lang ba? Anong nararamdaman mo? May masakit ba sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Camille, samantalang wala namang kamaling-malay si Camille na kanina pa nakatingin sa kanya sa Sergio habang nakangiti ng matamis. Ngayong magkasama na muli si Camille at Sergio, dito na kaya nagtatapos ang paghihirap nila. Ano na kayang nangyari kay Elias? Nakaligtas kaya ang binata o tapos na ang kanyang buhay? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.